Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Huwebes. Garantisadong mabilis lang to! Mga headlines ng mabibilis na balita. Heto na! 10 patay, 13 sugatan nang mahulog ang mini dump truck sa Sultan Kudarat. 2 bagyo binabantayan ng Pag-asa sa loob at labas ng PAR. Ilang lugar sa Bagao, Cagayan, lubog na sa baha. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Patay na pero hindi pa nakalibing ayon sa mga senador. At SSS, nag-alok ng calamity loan sa mga sinalanta ng nagdaang bagyo at habagat. Patay na pero hindi pa nakalibing at pwede ring buhayin. Ganito inilarawan ng mga senador ang pag-archive sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ipinaliwanag din ng mayorya na sa huli ang desisyon talaga ng Supreme Court ang mananaig bilang ito ang huling sandigan ng batas. Narito ang report. Binanata ni Senate President Francis Cheese Escudero ang mga kritiko hinggil sa desisyon ng Senado na i-archive ang articles of impeachment. Anito, yes to the rule of law sa konstitusyon at sa pananaig ng Supreme Court. Bahagi ako ng Kongresong nagtangka na i-impeach si dating Chief Justice Davide. Bakit ko sinabing tangka? Dahil pinigilan po kami ng Korte Suprema. In-enjoin at nag-issue ng TRO ang Korte Suprema at ito yung desisyong yun. Kanina sa kapihan sa Senado, sinabi ni Senadora Amy Marcos na wala na talagang magagawa ang Senado dahil may hatol na ang Korte Suprema. Alangan naman daw na ang mga mambabatas pa ang hindi susunod sa batas. Well, we archived it, that's for sure. Pero maliwanag naman sa sentimiento ng lahat kung ano yung utos ng Korte Suprema masusunod. Kung may himala na mangyari at mag-reverse ang 13 justices, talaga naman susunod din kami doon. Ang tinutukoy ng senadora ang mosyong inihain ni Senador Rodante Marcoleta na naging daan para sa botohan ng mga senador kung dapat bang patayin ang articles of impeachment laban sa vice-presidente o ipagpatuloy ang impeachment trial. The Supreme Court has already spoken. The last arbiter of law. It says the complaint is unconstitutional. Ito pong ganitong klaseng desisyon, talaga pong wala na pong kaduda-duda na kahit po mag-file pa tayo ng motion for reconsideration. We are hoping against hope. It is as if we are wishing for the moon. Palagay nyo lang po merong isa na nag-reverse. Hindi rin po ma-overturn . Kasi po ang kailangan po ninyo ay 8 ang mag-reverse. Sa inaakala po ba ninyo, meron kayong makukuhang 8 na pumirma doon sa unanimous decision na babaligtarin po nila yung kanyang sarili. Pero hirit naman ni Senate Minority Leader Tito Soto, may nakabinbin pang motion for reconsideration ang Kamara sa Korte Suprema hinggil sa kanilang impeachment complaint. What will happen if we prematurely dismiss the case and the Supreme Court subsequently grants the MR and reverses its own decision? To remind everyone, the reversal of the Supreme Court's own decision is not impossible. Sa gitna ng pagtatalo ng mga mambabatas, iminungkahi ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na i-archive ang articles of impeachment kumpara sa naunang mosyon ni Marcoleta na i-dismiss na ito. Iginiit ng mayorya na dapat sundin ang immediately executory decision ng Korte Suprema na nagsasabi na ang articles of impeachment ay null and void ab initio o walang bisa una pa man, kaya't walang jurisdiksyon ang Senado. Dahil unconstitutional ang ginawa ng Kamara na isang impeachment complaint lamang dapat ang umusad laban sa isang opisyal sa loob ng 1 taon o ang 1-year bar. Sa botong 19 sa pabor, 4 sa kontra at 1 nag-abstain, patay na sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
Para sa nakararaming senador, ang hakbang ay paggalang sa konstitusyon at kapangyarihan ng Korte Suprema bilang tagapaliwanag ng batas. And I swore to support and defend the Constitution, and I adhere to that today. To do otherwise can lead to uncertainty and chaos, and even a constitutional crisis. This is what the rule of law expects from each and every one of us. And to respect the rule of law is to respect our democracy. And that is why I vote yes to the motion before us. Dalawang bagyo ang minomonitor ngayon ng Pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility na posibleng maging bagyo. Lubog naman sa baha ang ilang lugar sa Bagao, Cagayan dahil sa epekto ng LPA. Sa forecast ng Pag-asa, isang low-pressure area ang namataan sa loob ng PAR, 95 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. Ito ay may medium chance na maging tropical depression sa susunod na 24 oras. Isa pang LPA ang minomonitor din ng Weather Bureau sa labas naman ng PAR na may layong 2,760 kilometers silangang bahagi ng Northern Luzon. May mataas na tsansa na maging tropical depression sa susunod na 24 oras. Sa rainfall warning na inilabas ng Pag-asa, nasa orange rainfall warning dahil sa low pressure area ang probinsya ng Ilocos Norte, Cagayan at Apayao. Nasa yellow rainfall warning naman ang Abra, Kalinga, Mountain Province, Isabela, Ifugao, La Union, Benguet, Pangasinan at Zambales. Samantala, lubog na sa baha ang ilang lugar sa Bagao, Cagayan dahil sa LPA. Ayon sa Cagayan Provincial Information Office, apektado sila ng malakas na pag-ulan, dahilan para suspendihin ang klase sa kindergarten hanggang senior high school ngayong araw. Hindi na rin madaanan ng Bagunot Bridge dahil sa bilis ng pagtaas ng baha at mga humarang na mga sanga ng puno sa tulay. Sa Sultan Kudarat, 10 patay, 13 sugatan nang mahulog ang mini dump truck sa Bangin. Detalye ng mabilis na balita, hatid ni Allen Barrera mula E-Media Zamboanga. Umakyat na sa 10 ang patay habang 13 ang sugatan matapos mahulog sa Bangin ang isang mini dump truck sa Highway 70, Barangay Christian Nuevo, Lebac, Sultan Kudarat, Miyerkules kahapon. Ayon sa paunang investigasyon, pauwi na galing sa kasal ang mga biktima ng biglang mawalan umano ng preno ang truck na sinasakyan ng mga ito at mahulog sa Bangin. Agad na nasawi ang 10 sa mga sakay ng mini dump truck. Isinugod naman ang mga sugatan sa South UP Municipal Hospital. Ang ilan naman ay dinala sa Cotabato Regional and Medical City sa Cotabato City. Naging pahirapan din ang pag-rescue sa mga biktima dahil sa lalim ng Bangin na kinahulugan ng mini dump truck. Patuloy na nagsasagawa ng malalim na investigasyon ang mga otoridad tungkol sa insidente. Allen Barrera para sa All TV News, Channel 2. Sa mga nasalanta ng bagyo, alam nyo bang nag-aalok ang Social Security System ng calamity loan? At sa ating mga SSS pensioners, malapit nyo nang makuha ang mas malaking buwanang pensyon. Ang mga detalye alamin sa mabilis na balitang hatid ni Michelle Giliang. Sa mga naapektuhan ng matinding pinsala na idinulot ng kamakailang hagupit ng hanging habagat, pati na ang magkakasabay na bagyong Krising, Dante at Emo, alam niyo bang formal nang binuksan kahapon ng Social Security System ang application para sa mga nais mag-apply sa Calamity Loan Program? Pwedeng mag-avail sa nasabing loan ang mga SSS members na nasalanta ng mga nagdaang bagyo at kung nakatira ka o nagtatrabaho sa mga lugar na under state of calamity. Ang revised Calamity Loan Program of SSS. So para sa mga nasalanta ng nakaraang mga kalamidad, makaka-avail na sila ng Calamity Loan Program na yan. Ayon sa SSS, up to 20,000 pesos ang pupwedeng mautang at may mababang interest rate na 7% per annum na payable in 24 months. Narito ang qualifications kung eligible ka for SSS Calamity Loan. Ayon kay Villacorta, as of last night, lagpas 60,000 SSS members na ang nag-apply ng Calamity Loan at higit 1 billion pesos na ang net proceeds nito. Sa mga nangangailangan mag-loan, mayroon kayong hanggang September 4 para mag-apply sa programa. Samantala, good news sa ating mga pensioners. Makakatanggap na kayo ng mas mataas na monthly pension simula sa susunod na buwan.
May prinsipyo kaming sinusundan na gusto na mahalaga na ang contribution record ng bawat pensioner ay maging batayan sa mabibigay na buwan ng pensyon. Kaya sa hanay ng retirement at disability pensioners, kasi yung pension na kanilang natatanggap ay base sa sarili nilang contribution record, ang kanilang buwan ng pensyon ay tataas ng 10% tuwing Setyembre, simula Setyembre 2025, dagdag 10% simula Setyembre 2026, at dagdag 10% simula Setyembre 2027. So automatic nilang matatanggap ang pension increase pagdating ng buwan ng Setyembre basta sila ay pensioner na as of August 31, 2025. Wala silang kailangang gawing hakbang para matanggap ang kanilang buwan ng pensyon. Sa 86-year-old pensioner na si Lilia, malaking tulong na ito pandagdag sa pambili ng kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Pagkain, medisina, yung iba niyang kailangan sa kanyang pangangailangan, ganun din sa akin. Kaya malaking bagay talaga yon. Plano namang ipunin ng retiree na si Samuel ang kanyang matatanggap na pensyon para handa siya sa anumang emergency. Sa edad na 64 years old, first time makakakuha ng pensyon ni Samuel na dating nagtatrabaho bilang cashier sa isang gasolinahan. Itatabi ko po ang pera ko para sa pangailangan ko. Kasi tayo, tumatanda rin po man tayo eh. Yun pong aanin ko. Kwento naman ng retired bookkeeper na si Noel Macha, ibinibigay niya ang kanyang buwan ng pensyon sa kanyang may bahay. Ito na raw ang kanyang pambawi kay Mrs. dahil ang lahat ng sweldo niya noong siya ay nagtatrabaho pa ay ibinabayad lahat sa tuition fee ng kanilang 4 na anak. Ako yung naghahanap buhay. So ngayon, priority namin yung mga bata. So awa ng Diyos, nakatapos yung 4 na anak namin. So may mga trabaho na ngayon. So ngayon, yung in return sa Mrs. ko, yung SSS ko, maliit man yan, parang sa kanya ko na ibinibigay. Kahit malaki ang dagdag sa buwan ng pensyon, tiniyak ng SSS na walang dagdag na contribution sa mga members nito. Dahil maganda ang kalagayan ng pension fund ngayon, batid natin na mayroong kaunting tapyas sa tinatawag naming fund life ng SSS. Ito ay maiiksi ng kaunti from 2053, magiging 2049 ng fund life ng SSS. Pero ngayon pa lang mayroon na kaming ini-institute na reforms to improve our contributions collection para mabawi ang nawalang fund life pabalik ng 2053. Michelle Giliang para sa All TV News Channel 2. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube. At makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan nyo na rin po kami ngayon sa Spotify. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.